May dalawang klaseng puso ang nangingibabaw sa ating mga pagbasa ngayong araw. Two kinds of heart. Ang unang klaseng puso ay pusong bato. In the first reading, Prophet Jeremiah proclaimed, "They walked in the hardness of their evil hearts, and turned their backs, not their faces, to me." It is also similar to our gospel reading. Pagkatapos magpalayas ng demonyo si Jesus, imbis maniwala mga tao sa kaniya, ang iwinika ng ilan na si Jesus ay nakakapaglayas ng demonyo sa kapangyarihan ng demonyo din. Others were also testing Jesus by asking Him for a sign from heaven. Pusong bato. Nasa harapan na nga nila ang Diyos, pero hindi pa rin sila maniwala sa Kaniya. Hindi lang matigas ang kanilang mga puso, ang kakapal din ng mga mukha nila. Unang klaseng puso ay pusong bato. Ang ikalawang klaseng puso ay pusong buo. Paano tayo magkakaroon ng pusong buo? One word. Makinig. To hear. In our first reading, Prophet Jeremiah said, "This is what I commanded my people. Listen to my voice." God said, "Listen to my voice." And how can we hear? Paano tayo dapat makinig? One word. Obedience. Pagsunod. The original Latin word of obedience is audire, which means listening. Ibig sabihin, hindi lang ito yung narinig lang, ngunit pinakinggan. Hindi po sapat na pumasok sa kanang tainga at lalabas na lang sa kaliwa. Ang nakikinig ay marunong sumunod sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. May papagawa po ko sa inyo. Yung dalawang kamay ninyo, patong ninyo po sa dalawang tainga ninyo. Try nyo po. Sige po. Yan po. Yan. Lahat ginagawa po, no? After po niyan, pakibuo ang dalawang kamay. Anong mabubuo? Heart. Hugis, puso. Pag nabuo natin, hugis, puso. Kaya ang taong nagmamahal, marunong makinig. At ito ang tanong ko sa inyong araw. Anong pusong meron ka? Pusong bato o pusong buo? Now in silence we pray. Almighty God, help us to love you by listening with our whole hearts, now and forever. Amen.